Okay, sa araw pong ito ay ating pong itutuloy ang ating paksa sa paksa na patungkol sa nagliliyab na pagtitiis na spirit trials, no? Na nararanasan ng isang Kristiyan. Noong nakarang linggo nga po ay, kasi nga halos ilang linggo na, no? 2 linggo na tayo tinuulan, halos nasa bahay lang tayo. Eh sabi ko, linggo, kikita-kita tayo na, at least mawawala yung pagkabukungat natin sa bahay. Hindi ko rin tayo nakalabas. Yan, nung Martes po, medyo umaraw, pero nung papunta na po ako sa tennis court, umulan, dumaretso na rin ako. Sabi ko sa mga kasama namin, pero kami, hindi kami makalabas ng bahay. Gusto mong lumabas naman, baka ilabas yung sasakyan. So, talagang nando yung pagnanais mo na magkaroon kayo ng fellowship, may kang kakwentuhan. At lalo nga po dito sa ating pagka-gather bilang mga mananampalataya, napakahalaga po na kakatipon po tayo. Last Thursday and Friday, nando po kami sa Alfonso. Matagal na rin po kung hindi nakarating doon. Tuwa po yung staff, maging bata. At nakasama ko rin po si Samuel sa doon. Nagkaroon kami ng fellowship ng kanyang ninong na si Pastor Juber. So, malaki po talagang bagay yung pagtitipon ng mga mananampalataya. Kapag dumaranas ka ng iba't ibang mga pagsubok sa buhay, ay importante na merong nagbibigay sa iyo ng magandang kalaman. Sa ating pong pag-aaral na ito, ay alam natin na itong unang Pedro, ayon po nga sa ating nakaraang pag-aaral, ito ay isinulat noong 64 AD. Tandaan niyo po yun, ha? 64 AD. At doon nga po ay sinunog ni Nero yung Roma. At ang dinahilan nga po at isinisi niya ay ang mga Kristyano. So, masamang leader yun, yung naninisi. No? Pag meron sinisisi sa iba, ayaw panugutan. Okay? So, ngayong umaga ay anyaanyahan ko po kayo na ating basahin ang paksa na ating tatalakayan at sa biyaya po ng Panginoon ay matapos po natin ito. Medyo may haba, pero sikapin po natin. Total, hindi tayo nakarating ng linggo. Parang double time tayo. Tayo po tumayo. Tayo po ay magsasabay-sabay ng paksa ang talata natin. Sabi po dito sa verse 12. Ang sabi niya, mga minamahal, huwag na kayong magkatab sa mabibigat na pagsubok na inyong dinaranas para bang ito ay di pangkaraniwan. Sa halip, maggalak kayo sa inyong pakikibahagi sa mga paghihirap ni Kristo upang maging lubos ang inyong kadalakan. Kapag nahayag na ang kanyang kadakilaan, mapalad kayo kung kayo'y kinukot siya dahil kay Kristo sapagkat sumasa inyo ang Espiritu ng kaluwalhatian ng Diyos. Huwag nawang mangyaring maparusahan ang sino sa inyo dahil sa inyo'y mamamatay tao, magnanakaw, salarin o taksi altero. Ngunit kung kayo'y magdurusa dahil sa pagiging Kristyano, huwag ninyong ikahiya ito. Sa halip, magpasalamat kayo sa Diyos sa pagkataglay ninyo ang pangalan ni Kristo. Dumating na ang panahon ng paghuhukom at ito'y magsisimula sa mga bayan ng Diyos. At kung sa atin ito magsisimula, ano kaya ang magiging wakas ng hindi sumusunod sa magandang balita ng Diyos? Tulad ng sinabi ng kasulatan, kung ang taong matuwid ay napakahirap maligtas, ang di kumikilala sa Diyos, paano pa maliligtas? Kaya nga, ang mga nahihirapan dahil sa kalooban ng Diyos ay dapat magtiwala sa lumikha at magpatuloy sa paggawa ng mabuti. Ang Diyos ay laging tapat sa kanyang pangako. Ito po ang salita ng Panginoon. Pwede na po kayo maupo at bilang review sa ating tilakay para sa kaalaman ng iba nating mga kasamahan. Ano po yung unang response ng Kristyano kapag siya'y maharap sa pagdurusa?
Una, expect po natin yan. At yan po ay nakalagay sa verse 12. Huwag kang magtaka kapag ikaw ay nagkaroon ng suffering. Expect it. Pangalawa, ito medyo kakaiba at medyo nasasabihan tayo ng baliw. Magpapasalamat pa tayo. Magre-rejoice pa tayo. Kasi maganda rin naman ang dahilan sapagkat sabi nga ay sa kolokiyal na pag-uusap, kapag hindi mo nakaharap si Satanas, magtaka ka. Kasi baka kakbay mo siya. Pero kapag nakaharap mo si Satanas, sinusubukan niya, magsaya ka. Kasi wala ka na pala sa panig ni Satanas. Parang ganoon, makita natin. Okay? Pangatlo, ito nga yung pinag-aaralan, i-evaluate po natin. Okay? Ano bang dahilan kung bakit tayo nagsasuffer? Ito nga po yung ating tatalakayin ngayon. Okay? At ito nga po ay makikita natin sa verse 4, chapter 4, verse 50. Sabi niya, huwag nawang mangyari, maparusahan ang sino man sa iyo dahil saan? Siya ay magmamatay tao, magnanakaw, salarin. Very obvious naman po, kapag ikaw ay mamamatay tao, siyempre, ikukulong ka. Sasuffer ka sa kulungan. Tama, no? At kung magnanakaw ka rin, lalo na kung bilyon-bilyon, dapat makulong ka rin, magsuffer ka, di ba? At ikaw ay salarin, gumagawa ka ng kasamaan, gumagawa ka ng kaguluhan, siyempre, magsasuffer ka rin, obvious yan. Pero yung pang-apat, bakit napasama ito? Yung paki-alimero. Okay? So, yung sa English ay trouble meddler. Okay? So, yan po yung makita natin na pinag-aralan natin last time, yung masyadong nakikialam. Okay? Mapang-abala o mapang-usisa. Okay? Kaya naman, ang ibig din sabihin yun ay yung paki-alimero ay tagalikha ng kalokohan, tagalikha ng gulo. So, mga naggagawa sila ng mga fake news, mga kung ano-ano mga sinasabi para magulo, issue, mga chismoso, chismosa. Okay? And then, sila rin yung gumagawa ng revolusyon. Tahasang gumugulo sa lipunan. Yan ang ginagawa ng mga leftist. Okay? So, politika man to, o sa negosyo man, o sa trabaho, sumasama sila sa mga union para pabaksakin ang kailang kumpanya. So, yan po yung ibig sabihin na paki-alimero. So, huwag kang, kumbaga nagsuffer ka, na wala ka trabaho, sorry. Ginawa ka niyan. Kaya ka nagsasuffer. Okay. Tapos, sabi dito sa verse 16, ito yung una, no? Ikaw ba ay nagsasuffer dahil sa ginawa kang kasalanan? O, kung ikaw ay nagdudusa dahil sa pagiging Kristiyano mo? Pag ganoon, sabi niya, huwag niyong ikaya ito. Sa halip, magpasalamat kayo sa Diyos sapagkat taglay ninyo ang pangalan ni Kristo. Kasi nga, kasama mo si Kristo. Okay, so pag lagi niyo ng ating pinag-aralan, ay magkaroon ka ng inventaryo. Okay, tingnan mo ang iyong sarili. Ikaw at ang Diyos ang nakakaalam niya, di ba? Kailangan mo suriin ang iyong paghihirap. Ako ba ay nagdurusa dahil sa may ginawa akong kasamaan o sumusunod ako sa Panginoon. So, ang implikasyon niyan na sinasabi na kung tayo daw ay nagdurusa dahil mamamatay tao ka, okay? Magnanakaw ka, isa kang kriminal o isa kang mapanghimasok na gumugulo sa lipunan, yan dapat sa iyo, mahiya ka. Di ba? Tama? Makakahiya talaga yun. Okay? Pero yung iba sa atin, yung mga hindi mananampalataya, wala nang hiya sila. Okay? Talama ka na. Pero kapag Kristiyano, makakaya talaga yun. Okay? And then, sinasabi naman dito, okay? But, ngunit, kung ikaw naman ay nagdurusa habang ginagawa mo ang trabaho, okay? Marami kasi tao, kapag Kristiyano ka, masipag ka. Pero marami tao, galit din, mga nasa abroad. Pag talagang aral ka, sabi nga yung kwento ng nasa Aztec, kapag nag-aral yung mga bata sa Aztec turuan sila, bibigyan kasi, napakasisipag. Pero yung mga kasamahan nila, inaawat yun. Masyadong masipag. Okay? May maraming tao, kung mga Pilipino, na masisipag sa ibang bansa, binubuli. Okay? Dahil ginagawa nila yung trabaho, namumuhay lang sila tahimik, payapa lang sila, mapayapa, at pinangalan si Kristo, at pinamumuhay
namamayan na maaaring maging siya ay naging tapat, nagpapahayag ng ebanghelyo ni Kristo, pero ikaw ay di na nagdurusa, kung gano'n nangyari sa iyo, dapat ka bang mahiya? Hindi. Wala kang dahilan para mahiya sa katunayan. Okay? At sa totoo lang, kapag ginagawa mo yun, naluluwalhati mo ng Diyos. Okay? So, yun po yung napakagandang pag-evaluate natin sa ating buhay. Okay? Sumunod, makita natin na kung tayo ay nagsasuffer bilang Kristyano sa pangalan ng ating Panginoon, you will glorify God. Okay? So, yan po yung the more na makikita natin, yan po tayo nagtapos, yung salitang Christian. Okay? Alam nyo, napakagandang kataga yun na ginagamit. Tingnan po natin ano yung mga other na term noong unang panahon. Okay? Sila po ay tinawag na Kristyano at yung ibang mga Kristyano, tinawag nila ang kanilang sarili na brethren. Nung ako'y nasa Australia, mayroong kaming kasama sa church doon na nagtatrabaho sila sa brethren. Mayayaman doon yung brethren. Sinerch ko, meron palang religion na brethren. Para silang mga Puritans. At hindi sila nakikisama pag nagkakainan. Hindi sila sumasama sa mga hindi brethren. Exclusive lang sila. Okay? Parang mga Amies, yung mga Puritans noong araw. Okay. Anyway, they call themselves also as saint, okay, holy, okay, the holy, and also the consecrated one, mga itinalaga. Okay, so yan po yung makikita natin na tawag sa kanila. Okay. Tapos, yung iba, ang tawag sa kanila ay mga nasa daan. Ayan, ginaya yan ng dating daan. Kasi sinabi kasi ni Jesus Christ, I am the way, the truth, and the life. So, makikita nyo, maging iglesia ni Kristo. Kung yung nanggagaya sila, yung even the brethren, okay? At hindi lang yun, yung mga itinuturing na kalaban ng Hudyo, ang tawag sa kanila ay mga Nazarene. Meron din church na the Nazarene. Iba-iba nga kasi. Pero alam nyo, yung pangalan na Kristiyano ay hindi talaga maganda yan noong umpisa kasi bansag yan para kutsain ang mga taga-sunod ni Kristo. Mga hampas lupa, sabihin natin, maganda bang pakinggan yun? Di ba? Hindi. Pangungutya yun. Una, hindi yun ang pangalan na ginagamit ng mga Christians noon. Kasi nga, ang hirap taglayin kasi yung pangalan ni Kristo. Kaya yung word na Christian ay ibinigay ng mundo sa kanila. Okay? Tingnan natin kung saan ang galing yan. Sa Acts chapter 11 verse 26. Okay? Sabi po doon, at ng kanyang matagpuan ay sinama ni ito sa Antioquia. Isang taon silang nananatili roon na kasama ng iglesia at nagturo maraming tao. Doon sa Antioquia, unang tinawag na Kristiyano ang mga tagasunod ni Kristo. Okay? So, ang mundo, yung mga hindi Kristiyano, ay mga Kristiyano yan. Okay? Sila ang nagbigay ng label sa mga sumusunod kay Kristo. Kristiyano. At hindi lang yan. Sino pa? Si Haring Agripa. Ano sabi niya kay Pablo? Sa loob ng ganitong kaikling panahon, ibig mo yata akong maging Kristiyano. Sino mo usapan natin? Gusto mo makonvert ako? Medyo pang-aalipos pa yun, yung term na Kristiyano. Pakita niyo. Okay? So, it is a mocking term. Okay? Mapang-alipos na yung salitang Kristiyano. Okay? Pero makita natin dito, ang sabi sa atin sa 1 Peter, kung tayo ay nagdurusa, kinukutya bilang Kristiyano, dapat ka bang mahiya? Dapat hindi, di ba sabi? Kaya, kasi, sa pangalan ni Kristo, okay, ang pangalan Kristiyano, ay makikita natin ibig sabihin, tagasunod tayo ni si Kristo. At kapag hindi tayo nahihiya, lalo nating nilulhati ang Diyos sa pagitan nun. Okay, yun pong ibig sabihin noon. Bakit? What does it mean? Kasi pinupuri natin ng Diyos dahil isang pribileyo na tayo tawaging Kristiyano. Okay? Hindi
Intil, hindi barbaro, okay? O hindi mamamatay tao, hindi magnanakaw, kundi mga Kristyano. Isang pribileyo po yun. Bakit? Kasi you are sharing in the suffering of Christ. Hindi po mo dadagdagan yung ginawang paghihirap ni Kristo, kundi nakikibahagi ka sa accomplished na paghihirap ni Kristo. Parang pag nanalo ang, bansang, yung manalo sa World Cup, sino? Spain. Spain? Oh, Spain. Ba't ang buong, hindi naman sila yung naglaro, pero buong bansa ay natutuwa, tama? O yung kung nanonood kayo ng tennis, natutuwa ang mga Pilipino. Yeah. Natutuwa kapag naglalaro si Alex Ayala. Kasi nakikibahagi sila sa tagumpay ng isang Pilipina na may namang nakaabot sa yugto ng Wimbledon at naging top 18 na siya player sa buong mundo. And libo-libo ang naglalaro sa apakahirap. So, nakikiganap ka isang malaking pribileyo. Okay? You are sharing in the suffering of Christ kung na-accomplish niya. And also, malalaman natin na sapagkat ang Espiritu o the Spirit of Glory is strengthening you. Alam mo na sa iyo ang Espiritu ng Diyos at sa kabila ng pagsubok noon ay lumalakas ka. Diba? Kagaya ng sa ilustrasyon, kapag the more na nakakaharap mo ang Diablo, ay natutuwa ka. Kasi alam mo na sa Spirit, ang Espiritu ng Diyos na sa iyo at nakakayanan mo. Ganyan? Just like Jesus Christ, nung tinukso siya 3 beses, nagtagumpay siya. Tama? Pero si Adam at si Eva, nung tinukso, ano nangyari? Kulog sa tukso. Okay? Ganyan? So, at ngayon din, yung pangatlong dahilan ay dahil sa iyong pagtitiis sa suffering, you are adding to your weight of eternal glory. Nadadagdagan ang iyong value. Okay? Kanina, may napakinggan ako, may paniniwala na lubas na namatay ang Diyos noong 19th century, baliwan ng tao. Kaya kahit mamatay ka, baliwan na. Walang value ka. Para ka ng hayop, pinatay, o lamok. Walang value. Pero dahil si Kristo namatay para sa kanyang pinili o sa mga tao, ikaw din, kasama ka doon sa naghihirap, may value ka. Kasi bakit anong ginawa ng Panginoon? Umakyat sa langit at pinaranan. Ikaw din, may value ka rin. The more na nagsasuffer ka para sa layunin ng Panginoon, pagdating mo sa langit, nadadagdagan. Hindi ito kaligtasan. Kapag binayaran ni Jesus Christ ang kaligtasan, yung reward mo. The more you suffer para sa Panginoon, the more may value ka doon sa kaluwalhatian. Okay? Tako tayo doon sa verse 17. Sabi niya, dumating na ang panahon ng paghukom. Okay? Merong judgment. Okay? Yan nga po nga pala, by the way, makikita natin na nangyayari sa ating mundo. Sabi rin ni David, bakit ganoon? Kung sino yung hindi matuwid, okay, ay yumayaman, at yung matuwid ay naghihirap. Parang injustices, di ba? Parang dito sa ating bansa, no? Maraming mayayaman, mga korap, yung mayaman, hindi binabaha, tapos yung mga taxpayer, binabaha. Parang walang justice, di ba? Pero tandaan nyo, sabi nga ni Peter, darating ang panahon ng paghukom. Sa magsisimula sa mga bayan ng Diyos. Okay? At kung sa atin ito magsisimula, ano kaya ang magiging wakas ng mga hindi sumusunod sa magandang balita ng Diyos? Okay? So, maliwanag po yan, nakita natin dito sa verse 17 sa English, makita natin, for it is the time for judgment to begin. Magsisimula. Okay? Again, ulitin natin, Year AD 64, ginawa ito. Okay? Yung sulat na ito. Alam natin, inumpisahan na ni Nero ang pagsunog sa Roma. Okay? At isinisi doon. Pero mamaya makita natin ano pa yung mga susunod na judgment na ipinakita ng Diyos sa household of God. Una, yung household of God ay itinuturing ito bansang Israel. And pangalawa, ngayon ay tinatawag din itong church. Okay? And it begins with
begin with us first. Magsisimula ito sa household of God. Ano kaya magiging outcome for those who do not obey the gospel? Okay? So, napaka-interesting na salita ito. Okay? So, and then, isinod niya, then he added here, you should look at suffering, okay? Kapag dumating na yung suffering sa household of God, sa church, ito daw ay sign na malapit na. Okay? And it is time to clean up the household of God. Paglilinis. At titingnan natin yan sa verse 7 ng chapter 4. Ano sabi po dyan sa verse 7 chapter 4? Sabi niya, the end of all things is at hand. Malapit na. Sabi niya, malapit na ang wakas ng lahat ng bagay. Kaya maging mapagtimpi kayo at panatiling malinaw ang iyong pag-iisip upang kayo ay makapanalangin. Okay, so maliwanag po yan. May time frame na sinasabi, malapit na. Nung dumating po ang ating Panginoong Jesucristo, kita natin dito, ito po ay yukto ng dispensation ng church, pagkabahagi. Alam natin na dumating si Kristo, nag-suffer siya, di ba tama? And also, anong nangyari? Namatay. At yan nga po yung ating ginugunita. So, noong makita natin dito, it is the last time already. Okay? Nasa huling yugto na tayo ng bahagi ng history. Nung dumating po si Jesus Christ, ito po ay tinatawag na the end of the age. Okay? We are living in the end times or the last time. Okay? Yung po yung sinasabi ni Peter, simula pa po noon, 20,000 years ago, 2,000 years ago. So sinasabi po din ni Peter, it is already the time for judgment to begin. Nagsimula na po yung judgment nung dumating si Jesus Christ. At kailan po nagsimula yon? Where did it begin? Nagsimula po yun sa cross. When our sin were judged in Christ. Intindihan niyo po yan? Ito ang tanong. Saan ba tayo iniligtas ng Diyos? Kay Satanas? Sa impyerno? Saan ba tayo iniligtas? Ibig sabihin, may utang tayo kay Satanas? No. May utang tayo sa Diyos. Dahil tayo makasalanan, ano napabayaran ng kasalanan? Kamatay. Galit ang Diyos sa kasalanan. Kaya ang ginawa ng Diyos, siya na rin ang gumawa ng paraan para bayaran yun. At yun ang ginawa ni Jesus Christ. Sipin niyo tandaan niyo, gano'n kahalaga. Diyos, binigay niya ang kanyang anak para parusahan. So yung dapat na parusa, hirap, kamatayan, ipinataw kay Jesus Christ. Sana ma-appreciate nyo yung gagawin natin. Okay? Yun yung bakay na nagkas. So, we are living in the season of judgment. Sinimula na po ng Diyos yun. Kay Jesus Christ yung judgment. Kasi nga, makasalanan ng tao. At ito, napakagandang history. Okay? Habang po ako nakikinig sa Reformation, okay? Di ba, merong mga tinatawag na millennial, amillennial, post-millennial, okay? So, yung iba na amillennial, okay, ibig sabihin nila, yung judgment ng Diyos, di ba? Doon po makita natin ano ba yung sinabi, ano nangyari sa history, 70 AD. Ito po ay year, okay, na tinutukoy na mga pangunahing halagang pangyayari sa militar, okay, at geopolitical, lalo na ang pagkukog sa Jerusalem. Okay, na yung una, 64, sinunog ang Roma. Ito naman, ang Jerusalem ay kinupog. Okay, siege of Israel. At hindi lang yun, ano nangyari? Winasak ang ikalawang templo. Okay, at kaya po tigil na yung mga ritual. Wala na yung Holy of Holies, Holy Praise, wala na nag-aalay ng mga tupa. Okay? Sira po talaga yun. Yung po ang tinatawag na unang Jewish-Roman War Spring noong panahong 70 AD. Okay? At sinara po ng emperador na Roma, ang bagong emperador po noon ay si Titus na. Okay? Ginamit niya ito
ng humigit kulang lang na 50 to 70,000 na mga sundalo para durugin ang unang pag-alsa ng mga Hudyo. Okay, mamaya babasahin ko po, iyan po ay nasa Luke chapter 21, verse 5 hanggang sumusunod, yung sinabi ng Panginoon na sa Olivet Discourse tungkol sa mangyayari in the last days. Kaya yung iba, naniniwala sa amillennial, okay, wala silang, hindi sila naniniwala sa millennial time kasi nangyari na raw yung judgment noong 70 AD. Kasi nga naniniwala yung mga dispensationalists na magtatayo uli ng templo, babalik uli ang mga Hudyo sa mga Jerusalem, ay magtatayo at uupo doon si Christ at mawawasak. Pero para sa iba, winasak na eh. Okay? So, at least, pakita nyo yung iba't ibang version. Okay? And then, pakita natin nga dito, noong August 70 AD, sinalaki ng mga Persanong Romano ang templo, Temple Mount, at sinunog ang ikalawang templo na lubos na sumira sa puso at buhay ng reliyoso ng mga Hudyo. So, napaka-hirap talaga. So, ibig sabihin makita natin, yung judgment talaga ay naranasan na, akhan na. Malapit na. Kasi nga sabi siya, kailan sinulat itong 1 Peter 64 AD. And then on the 70 AD, nangyari na yung judgment ng Panginoon sa bansang Israel. Napansin niyo? So, September 70 AD, bumagsak ang titirang bahagi ng lungsod at ang mga Romano. Okay? So, yan po ang nangyari. Okay, titingnan natin kung ano yung sinabi ng Panginoon. Hindi ko na po sinakan to. Titingnan lang natin yung nangyari sa history. Ginugel ko po yan kung ano yung nangyari noong panahon ng 70 AD. Tingnan natin yung sinabi ni Jesus Christ nung nasa Mount of Olives siya. Sabi niya sa Luke 21, sundan niyo na lang o sulat niyo, sabi niya, may mga ilang taong naman nag-uusap tungkol sa templo. Pinag-uusapan nila ang naglalakihan at magagandang bato. Sabi nga nila, hindi matudurog yun. Ang lalapad ng bato eh. Dahil na ginamit ito, mga palamuting ihandog ng mga tao. Kaya sinabi niya, kanina ni Jesus, ano sabi ni Jesus Christ? Darating ang panahon na ang lahat ng nakikita ninyong iyan, ano mangyari? Guguho at walang matitira makapatong ng mga bato. Nangyari na po yun noong 78. Tingnan niyo? Ano pa? Tapos sa verse 12 ng Luke 21, ngunit bago mangyari ang lahat ng ito, kayo'y dadakpin. Yan yung supper niya. Uusigin. Kayo'y lilitisin sa mga sinagoga at ipinabibilago. At dahil sa pagsunod niyo sa akin, isasakdal kayo sa harapan ng mga hari at ng gobernador. So, totoo yung sinasabi ni Jesus, at sinasabi ni Pedro, malapit na at nangyari nga po yun. Kung isinulat yun, 64 AD at 70 AD, nangyari athan nga eh. Kung sinabing athan, malapit na. Okay? Tapos sa verse 21 to 24, sabi kapag nakita ninyo napapaligiran na ng mga hukbo ang Jerusalem, nangyari po yan, di ba? Tanda ninyo, malapit na ang pagkawasak nito. At ngayon nga, nakita natin, nawasak yung templo. At ang mga nasa Judea, okay, ang ituro ng Panginoon sa mga Kristiyano, dapat tumakas papuntang kabundukan. Ang mga nasa bayan ay dapat lumabas. At ang mga nasa bukid ay huwag nang pumasok sa bayan. Alam nyo, yung mga Kristiyano ang sinusulatan to. Ang nangyari sa mga hindi Kristiyano, alam ginawa? Nung dumating yung pag-uusik, pumasok sila sa bayan. Pero sabi ng Panginoon, lumabas kayo ng bayan, ng city. Kaya maraming namatay. Kasi hindi sila nakinig sa sinasabi. Naintindihan nyo? Ayon sa history yun. Na makikita nyo yung sinasabi ng salita ng Diyos, tingnan nyo ang nangyari sa kasaysayan. Totoo lahat. Okay? Sapagkat iyon ang araw ng pagpaparusa bilang katuparan ng mga sinasabi ng kasulatan. Sabi nga sa inyo, sabi nga ni Pedro, malapit na ang paghukom. At ito ay pasisimulasan sa mga bayan ng Diyos sa bansang Israel dahil sa kailang katikasan. Kaya dumating na si Jesus Christ, face to face na. Diba? Sasabihin natin, ano gusto mo?
yung panahon na face-to-face, nakita ko si Jesus Christ po ngayon. Sabi nyo, ay, mas maganda yung face-to-face. Eh, no nga, face-to-face eh. Ano ginawa nila? Ipako sa krus. Naparito siya, pero anong gusto nila? Yung nasa kadiliman. Kaya sabi nga, hindi magtatagal, itong generation to ay makakaranas ng parusa ng Diyos. So, at the year 70 AD, nangyari ang lahat. Okay? So, yung kaya paniniwala ng iba, na nangyari na yun. Wala nang millennium, wala nang 7 years tribulation, darating na lang ang Panginoon. Yun ang paniniwala ng iba. Okay? Dahil nga nangyari na yan. So, you will not expect na magtatayo uli ng temple sa Jerusalem at sisirain the third temple. Okay? So, iba-iba yung ano. Pero ang gusto kong ipunto dito, na yung sinasabi ng Diyos na may panahon ng paghukom at ang unang nangyari yun nung hinukuman ng Diyos si Jesus Christ. Pinarusahan siya. Ang tanong, karapat dapat ba parusahan si Jesus Christ? Dahil sabihin, pag unfair, fair ba kay Jesus Christ? May kasalanan ba siya? Wala, diba? Pero inako niya yun. Kasi nga, pagiging matuwid ng Diyos. Ang bansang Israel, karapat dapat pa silang parusahan? Sabi sa Biblia, sa John 3:16 as 18, na parito ang ilaw, pero anong ginusto na ikadiliman. Kaya ang parusa ng Diyos ay nasa atin. Okay? So, akala nyo tapos na? Hindi pa. The suffering of Christians then are part of God's plan. Okay? Bahagi yun for an unfolding judgment. Okay? Sa nalalapit na paghuhukom na matatapos sa dakilang trono na puti. So, sa katapusan ng mundo, okay, ayan paniniwala ng iba, after ng millennium time, ay meron tinatawag na Great White Throne. Harap tayo sa Diyos. Okay? So, kaya kung merong mga injustices dito, mga nakakalusot, na mga gumagawa ng kasamaan, hindi sila makakalusot dito sa Great White Throne. Okay? Wala. Okay? Nalimutan ko yung term na kanina, na ang tao, psychology siya. Ang paniniwala niya, yung brain natin, ang daming memory. Kaya yan. Sabi niya, nung araw pa yun, 19th century pa. So sabi niya, para makontain yung laman ng brain natin, yung Empire Tower sa Amerika, ganun kalaki ang computer. Pero ngayon, maliliit na yun, no? Ang kanyang metaphor na sa isip, aalisin ng Diyos yung brain ng tao, ipe-play yan at makikita. Okay? Yun ang kanyang pag-iisip noon, noong 19th century. Pero hindi na kailangan yun. Hindi na kailangan ng bawat storage na iCloud kung noon, meron gano'n, diba? Ini-store yung mga data mo. Kayang-kaya ng Diyos yan. I-reveal sa iyo, makikita yung ebidensya. Kasi, di ba, hindi ka mapaporsa, walang ebidensya. Patunayan mo, para ano po mga yun ang rules, di ba? Pero sa Diyos ba, meron nakakalusot? Kaya sabi sa Biblia, hindi sila makakatanggi, hindi sila makaka-reason out. Kasi alam niya ng Diyos. Okay, so, again, tandaan po natin, ang binabanggit dito ni Peter sa mga mananampalataya ay hindi condemnation. Ang ginamit niyang salita dito when he used judgment. Kasi alam natin condemnation yung final verdict sa iyo. Punta ka sa impyerno. No, ito ay judgment. Ang ibig sabihin ng judgment dito ay ito ay pagpapalo lamang. Okay? Pagtutuwid, pagdadalisan. Okay? So, yan po ang ibig niya sabihin. Upang, sabi dito ay his judgment, okay? Upang simulan ang kanyang paghahatol, siya ay mahatol upang linisin, purging, testing, or chastening, purifying his church. Yun ang reason ng Panginoon. Kaya sa Bible, ito mo yung mga nagpapanggap, sabi, magdodonate kami pagka kami ay nakabenta ng lupa. Diba? Si Ananias at Sapphira, diba? Ay bibigyan namin. Pero nung naibenta, hindi naman totoo. Ano nangyari sa kanila? Pagpasok pa lang dyan sa
sa unahan, patay. Tapos yung babae, dumating din. Sinangayunan yung hindi niya alam na napatay yung asawa niya, patay din. Okay? So, hindi po pwede sa Diyos yun. Yung gano'ng nagsisinungaling ka. Okay? So, pinupurify niyo. At sabi dito, it starts that way and it ends with the final condemnations of the ungodly. Ang sinisimulan muna yung church. At pagkatapos na, kaya huwag kayong mag-alala, yung mga tayong church, bakit tayo napakahigpit ng Diyos? Diba? Para sabihin natin sa mga magulang, bakit mahigpit naman kayo? Hindi ka gano'n. Ako, mahigpit ako sa mga anak ko. Siyempre, hindi ko pwede pakialaman yung anak ng kapitbahay ko. Ganon din ang Panginoon. Inuunan niya muna yung nasa loob ng church, nililinis niya, dinidisiplina ito para maging maayos ang pamumuhay. Pero it doesn't mean na hindi niya iniintindi o mahatulan yung mga hindi gumagawa na maayos. Okay? So, makita natin yan po ang sinasabi ni Pedro rito. Kung ang paghuhukom ay nagsisimula sa paglilinis ng Diyos, sa sambahayan ng Diyos, okay, magsisimula muna sa atin ano ang magiging kahinatnan para sa mga hindi sumusunod sa Ebanghelyo. Kung mahigpit ang Diyos sa mga mananampalataya, ano na kaya lalo ang hindi mananampalataya? Ganyan. Sa madaling salita, ibig sabihin, kung ang Diyos ay may hatol para sa mga naniniwala, ito ay napakahalaga, kasing halaga o kaseryoso siya. Ano pa kaya ang magiging hatol para sa mga hindi mananampalataya? Okay? So, yun yung palaisipan. Kung bakit napakaseryoso ng Diyos, bakit konting pagkakamali ko lang, inutuwid na ako, may mga pagsubok na ako, bakit ako pinapalo, diba sa Bible, kapag anak ka, dinidisiplina ka. Bakit yung iba, okay lang. Diba? So, tandaan po natin, the people of God are being judged, tested, para i-remove yung mga, o sinasamsala siya, diba? Alam niyo yung bibistay by out doon. Diba? Para, diba? Uso yun no? Diba? Pag bumili ka ng bigas, ginagano mo, kasi kasama pa ang palay. Ganon din po yun. Upang alisin ang ipa, sila ay sinasansala, nililinis upang alisin ang mga dumi sa buhay. So yun po ang purpose kung bakit gusto ng Diyos na dumaan tayo sa mga sufferings. Parang kasi diba sabi sa ginto, para makita mong purify. Kasi ang ginto nakukuha sa mga puti, sa mga ilalim ng lupa, diba? Kasama ng mga bato yan. Pinaiinit yan para humiwalay yung dumi sa ginto. Ganun din, siyempre masakit yun, diba? Pero yun ang purpose ng Panginoon. So, ang simbahan o the church is always in the process of being purged and purified. Okay? Kasi the household of God dito ay nangangahulugan, ito yung church. Okay? Ito ay pagtitipon ng mga tinubos sa isang kolektibong paraan. So, sa mga reform, ang tawag nila sa Israel o House of God ngayon, hindi lang separate yung Israel, ang church, ang bagong Israel ngayon. Okay? At yan po makikita natin sa 1 Peter chapter 2, verse 5. Okay, sabi niya, tulad ng mga batong buhay, okay, maging kayo ay isang templo spiritual bilang mga paring itinalaga para sa Diyos. Mag-alay kayo sa Diyos ng mga handog na spiritual na nakakalubot sa Kanya alang-alang kay Hesus Kristo. Okay? So, ang mga Kristiyano ngayon, ito yung tinatawag na templong spiritual. Okay? And also, sa 1 Peter at 1 Timothy chapter 3, verse 15, the house of God is the church of the living God. Okay? Yan ang tahanan ng Diyos sa niya. Upang kayo hindi man ako makarating agad, sabi ni Pablo kay Timoteo, ay malaman mo kung ano ang dapat na maging ugali ng mga taong kabilang sa sambahayan ng Diyos na buhay. Sa iglesia na haligi at saligan ng katotohanan. Kapag ikaw ay membro ng sambahayan ng Diyos, meron kang dapat mga etiquette yan, mga dapat ugaliin. Kaya kapag hindi ka sumusunod, dinidisiplina ka. Kaya kapag ang isang church wala nang dinidisiplina, hindi pa hindi totoong iglesia ng Diyos yun. Okay?
dinidisiplina yan. Okay? Kasi di ba ang anak, sabi sa Hebrews, dinidisiplina. Pag hindi ka dinidisiplina, baka hindi ka anak. Okay? Kaya kayo, kapag kayo dinidisiplina ng anak, ng nanay nyo, huwag kayong magalit. Okay? So, kaya lang, makikita nyo yung bansa natin, sa bagay, hindi pa pala dito, pero sa ibang bansa, bawal. Sa Australia, merong isang kaopsina si Kim, na may anak na special child. So, pinakalo nila, 9 years old na tayo. Nakalo nila, nakita ng teacher. Pinatawag sila. So, community service. Buti lang mayroon sa Pilipino doon. Ganyan talaga magdisiplina mga Pilipino. Pero, imbis na ikulong sila, community service sila. At yung apo ko, naku po, natututo na rin magkalat. Tinititigan ko lang, wala akong pamalo. Galit, tatakbo yun. Ay, kung galit si Lolo. Ay, kung dadala ako ng pamalo next time. Kasi niya, sorry Lolo, ganyan. Tapos ulitin na naman. Galit si Lolo. Wala pa palo, Lolo. Wala pa ako pamalo. Pero makita nyo, bata pa lang. Pasaway na talaga ang anak. Alam niya ng anak. Nung araw, meron kaming paluchina, ganyan kalapat. Nakalagay doon. Hindi ko naman ako malupit. Pag meron ginawang kasalanan ng aking anak, halimbawa, CJ, ayan, warning ka na. Pag si Jet naman, babalik ka rin ko, Jet. Alam yung ginawa ni CJ? Ayaw kasi niyang magpapalo. Ang back pa lang ganyan, naiyak na siya. Si Jet, laki puwet eh. Kaya, kahit paluin mo, hindi naiyak. Anong ginawa ni Jet? Ni CJ, itinago sa sopa yung pamalo. Biblically, importante po yung mandisiplina mo. Unahin mo ang anak mo. Naintindihan niyo? Ganon din po sa sambahayan ng Diyos. Itinutuwid niya tayo, kaya tayo dumaranas sa mga pagsubok, mga paglilinis, ay dahil gusto ng Diyos na maging maayos ang ating mga ugali sa loob ng sambahayan ng Diyos. Okay? So ngayon, ang susunod na tanong, ano mangyayari doon sa mga hindi mananampalataya? What is going to life when He brings His final judgment on those who do not obey the gospel of God? Yung mga nag-obey, may disiplina. Ngayon, yung mga ayaw sumunod. Okay? Again, inuulit natin na ang paglilinis na ito ay pagsusuri, pagsubok na kailangan sa ating panahon. At meron din kahanga-hanga o analogy na makikita natin sa Ezekiel chapter 9 verse 6. Okay? Sabi niya doon, it begins at my sanctuary, start with Israel. Okay? Basahin natin yan. Sabi niya dito, maliban sa mga may tanda sa noo, patayin ninyong lahat, okay? Kasi napakasama ng mga tao noon. Sabi ng Panginoon kay Ezekiel, patayin ninyong lahat ang mga taga roon. Matanda, binata, dalaga, babae, at bata. I-prioritize nyo, unahin niyo sa sanctuaryo. Uunahin lilinisin yung nasa loob ng church. Inuuna niyo lang patayin ang matatandang pinuno ng bayan sa harapan ng Diyos. Okay? So, pakita natin na sa huli, ahatulan ng Diyos ang mga masasama. Yan po ang mangyayari. Sa ngayon, ang nagsasuffer muna ay mga believer. Pero in the last times, huli, ahatulan din ng Diyos ang mga masasama. Sa ngayon, nililinis niya ang kanyang church. Kaya kapag tayo ay nagdurusa, okay, dahil sa katwiran, yun ay paglilinis ng Diyos, pagdadalisay ng Diyos para subukin ka ng Diyos. Okay? At sinasabi niya na kapag tingnan mo ang church na nilinis, di ba? Maraming sa church nakakaroon ng purification, maraming kagaya nangyari sa dati namin church, nakakagulo, liberal, ayaw nila mag-evangelize. Okay? So, nakakaroon ng purification. Pero after na ma-purify yung church na yun, makikita mo na sila yung magiging dalisay at magiging silang kagamit-gamit. Okay? So, ganun po ang dapat natin gawin. Ang tingin natin kapag may mga persecution tayong nararanasan, lalo na doon sa church, tingnan mo ito. Okay? Ang Diyos ay nagsisimula ng paghuhukom sa sambahayang kanyang iniibig at nagsisimula ang paglilinis sa kanyang paghuhukom sa panahon ito. Ngayon, nag-isap na siya. Okay?
Kaya alam natin na bago dumating ang Panginoon, okay, sa huling ay kinakailangan na bago dumating yung final judgment, the church has to evangelize the world. Okay? Ang gagamitin niyang kasangkapan para bago hukuman niya ang tao, ma-evangelize muna sila. Ipangaral ang ebanghelyo. Ipangaral ang mabuting balita. At para daw maging epektibo sa pangangaral ng ebanghelyo sa mundo, ang church daw ay dapat linisin mula sa kasalanan. Ang totoo ay ihiwalay sa mga huwad, may mga peki kasi, at ang mga makamundong bagay ay lilinisin o alisin. Kasi nakakasira yung testimony mo eh. Di ba? So may mga pakawala ang diablo papasok dyan sa inyo, sa church, tapos magpapanggap siya Kristiyano, pero gagawa siya ng anomalya, kasamaan, mamamatay tao, magnanakaw, gano'n. Kaya ang ginagawa ng Diyos, aalisin niya yan. Okay? At pagkatapos na sila maging madalisay, they can move out. Mas lalo silang magiging epektibo sa pag-evangelize. Intindihan nyo? Kaya gano'n na nangyari sa history. Hanggang sa ngayon, makikita nyo. May mga magagaling na evangelist, tele-evangelist pala, malalaman natin meron siyang kalukuhan. Inaalis sila, dinidisiplina sila. Kasi nakakasira sila sa pangalan ng ating Panginoon. Okay, so nakita natin, first, pinupurify ng Panginoon ang kanyang church, and then, pagkatapos noon, He will judge the ungodly. Okay? So, ang judgment ng Panginoon ay nagsisimula saan? Sa kanyang sambahayan. Hindi doon natatapos. Kaya ang sabi ni Pablo, sa kabila ng mga trahedya na paghuhukom sa atin, narito, gusto niyang maintindihan. Sabi niya, it is far better to endure suffering as the Lord purged the church. Mas maigi na yung makaranas ka ng paglilinis ng Panginoon sa church at tiisin mong may kagalakan kaysa tiisin ang pagdurusa sa hinaharap na walang hanggan. Mas matindi ang mangyayari doon sa impyerno. Walang katapusan yun. Okay? So, nakita natin ang punto na ito. Makita natin na sinasabi mong mahirap magdusa. Okay? Mas mahirap magdusa. Mas mabuting magdusa ka na ngayon habang sinusubok at nililinis ka at ihanda ka para sa kapakipakinabang at kalwalatian. Kaysa ikaw ay hindi dapat magdusa ngayon, kundi magdurusa ka pagkatapos magpakilanman. Kaya, alam nyo, nung pinag-aaralan ko ito, tinignan ko yung mga naranasan ko sa buhay. Nung una, hindi mo maintindihan masakit kapag ikaw ay dumaraan sa pagsubok. Pero natapos ko na eh. Nalampasan ko na yun. Lord, thank you. Kaya mo pinahintulot yun para ma-purify mo ko, malinis mo ko, at pag ako'y malinis na, mas lalo kong nagiging kapakipangilala. Okay? So, yan po yung sinasabi ng Biblia. Okay? Kaya ano yung sabi dyan ulit sa 1 Peter 4:7? Dumating na ang panahon ng paghuhukom. Saan nagsisimula? Ito yung magsisimula sa bayan ng Diyos. Okay? At kung sa atin ito magsisimula, ano kaya ang magiging wakas ng mga hindi sumusunod sa magandang balita? Okay? So ano ba yung mabuting balita? Sabi sa Romans 1:1-4, the gospel of God, the good news about Christ. So alam natin na may nakapending na paghuhukom o paghahato ng Diyos in the last days. So ano sabi? So merong pag-asa pa para hindi ka makasama doon. At yun nga ay makita natin na tinatawag na nangangaral si Pablo ng mabuting balita. Okay? Mangaral ng mabuting balita ng Diyos. Ang magandang balitang ito ay ang pinangako niya ng una pa man sa magitan ng mga propeta, sinabi ng banal na kasulatan. Ano yung mabuting balita? Kwento ba ng buhay mo? Kwento ba ng church nyo? History ba ng church nyo? Ito ay tungkol sa kanyang anak, si Jesus Christ, ang Panginoong Jesucristo. Tungkol sa kanyang pagiging tao, siya na matay. At ipinangako mula sa lahi ni David at tungkol naman sa Espiritu ng Kabanalan, ipinahayag siya bilang anak ng Diyos. Sa pagitan na niyan, isang makapangyarihang gawa ang kanyang muling pagkabuhay. So, yan po ang makita natin. Kasi ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Binayaran na po. Yung hindi nyo kayang bayaran, binayaran na ng Panginoon.
Ang paghuhukom, again, ulitin ko, nagsimula sa cross. Ang tanong, si Jesus ba nagkasala? Sasabihin na niya, Pastor, bakit naman unfair? Bakit may pinipili ang Diyos? Pinili kasi hindi. Kung walang pinili ang Diyos, lahat tayo. Pupunta na sa inyo. Tama? Lahat. Sinong hindi nagkasala? Lahat tayo. Para lang masabi niya na makita natin na matuwid ang Diyos, meron siyang inililigtas kasi binayaran niya ang kasalanan natin. Yung dapat iisin o parusa, paghukom, ay ipinataw sa ating Panginoon. Kaya siya ang mabuting balita. Okay. Ano pa ang mangyayari sa hinaharap sa mga hindi mananampalataya? Sabi niya sa 2 Thessalonians 1, verse 4 to 5, sabi niya, ipinagmamalaki namin kayo sa lahat ng mga kaanib sa Iglesia ng Diyos dahil sa inyong pagtitiis at pananampalataya sa gitna ng mga pag-uusig at mga kahirapang dinaranas ninyo. Ang lahat ng ito ay nagpapatunay na makatarungan ang paghahatol ng Diyos. At ginawa niya ito kayo'y karapat-dapat sa kanyang kaharian na siyang dahilan ng inyong pagtitiis. So, there's talagang hindi mo dapat ikahiya na ikaw ay nagtitiis for righteousness, sumusunod ka sa Panginoon at pinamumuhay mo ang turo ng Panginoon. Kasi makatarungan ang Diyos sa kanyang hatol. Okay? So yan pong dapat malaman ng tao. Hindi lang po masabi natin na mahal tayo ng Diyos, okay? Kundi ang Diyos ay banal at matuwid po siya. Okay? And then happy po din sa Thessalonians chapter 1 verse 6 to 7, gagawin ng Diyos ang nararapat. Yung tama, yung righteous. Tiyak na pahihirapan niya ang mga nagpapahirap sa iyo. Siyempre, ang turo sa atin, huwag tayong gaganti. Tama? Pero ang tanong, makakalampas ba sa Diyos yun? Ano sabi ng Panginoon? Anong gagawin niya sa mga nagpapahirap sa iyo? Tiyak. Very sure. Hindi ma-observe yan. Okay? Tiyak mapahirapan niya ang mga nagpapahirap sa iyo, sa inyo. Kayo namang mga nagtitiis, ay anong gagawin? Aaluin niyang kasama niya sa pagbalik ng ating Panginoon mula sa langit, kasama ang kanyang mga makapangyarihan. Naalala niyo yung istorya ni Lazaro at mayaman? Di ba nakikiusap yung mayaman na pwedeng pababain ni Abraham si Lazaro, palamigin ang kanyang dila dahil nahihirapan siya? Ano sagot ni Abraham? Ano sabi? Hoy. Alalahanin mo. Hindi, ito. Alalahanin mo. Nung ikaw'y nabubuhay, nagpapasasa ka. Pero anong yun? Nagturus ka. Pero si Lazaro, naghihirap. Pero ano ngayon? Nakita niyo yun? Kaya huwag kayong mainggit sa mga nagpapasasa ng mali-malitang pera. Huwag kayong mainggit sa mga korap, nagyayamanan, nagpapalayaw sa mundo. I tell you, minsan mga Kristiyano, kaya nga sila nabobola ng mga prosperity teacher kung sila pera. Pandarayan yung mga kapatid. Kaya sabi dito, kayo namang mga nagtitiis, katulad ni Lazaro na naman. Anong nangyari? Aaluin niya, kasama naman niya sa pagbabalik ng ating Panginoon Jesus. Pero yung mga yaman na nagpapasasa, ano nangyari? Naghihirap. Pero di isang mayaman, wala lang magawa. Nakuha ako ng pamalig. I will eat, marry. Okay? Magsasaya ako. Ano sabi ng Panginoon? Ang mahal. Mamamatay ka. I hope na makita natin na may paghahatol ang Diyos. Minsan, natatempt tayo bilang mga Kristiyan, bakit kami nagtitiis? Bakit yung iba? Bakit sinaniro yung mga emperador ng Roma? Pinahihirapan kami, sinusunod, pinawasak ang sambahayan ng Diyos. Pinabayaan ba tayo ng Diyos? Kaya sabi dito sa chapter 1,
8 and 9, sabi, darating sila sa gitna ng naglalagab na apoy at parurusahan ang lahat ng hindi kumikilala sa Diyos at ang hindi sumunod sa magandang balita, di ba, ng ating Panginoong Jesucristo. Mga kapatid, napakahalaga po ito. This is the solution na kailangan natin. Ito yung mabuting balita. Kasi kung hindi ka kikilalanin si Jesus na siyang Panginoon at tagapagligtas sa ating buhay, yung ginawa ni Jesus sa cross ng Kalbaryo, ang siyang paraan para makaiwas tayo dito sa natipintong naglalagablab na apoy. Diba sabi ng Panginoon, ano yung ibig sabihin ng rainbow? Hindi niya nagugunawin ang mundo sa magitan ng ano? Baha. Kaya yung baha sa atin, hindi yan ang gugunaw ng mundo natin. Ang gugunaw ng mundo ay yung ano? Naglalagablab na apoy. Okay? At ano mangyari? Yung mga hindi sumusunod sa magandang balita ng Panginoon, ang pagsusa sa kanila ay walang hanggang kapahamakan at mahihiwalay sila sa Panginoon at sa dakila niyang kapangyarihan. Nakita niyo mga kapatid? Napakahalaga ito. Kaya sinabi ko sa inyo 2 weeks ago na napakahalagang pakinggan ninyo. Baka wala kayong last week. Para-paro tayo nawala. Pero at least, nandito kayo. Napakahalaga ito mga kapatid. Kung ano man nangyayari sa mundo natin, walang injustices o kapahamakan na meron tayo sa paligid, hindi pa wash yan yung flood na yan. Meron pang mas matindi, yung naglalagablab na apoy. Okay? So ano po yung sinasabi dito? Na hindi tayo dapat mag-complain. Okay? Kung meron tayong suffering ngayon, so don't be complaining about the suffering now ng mga Kristyano. Kasi merong darating na glory. Diba? Sabi nga ng mga athlete, no pain, no gain. Diba? Hindi ka naghihirap. Gusto mo, magaling ka sa tennis o weightlifting, ganyan-ganyan na. Pwede ba yung ganyan-ganyan na? No, may pain talaga. May suffering. Pero, pagdating ng araw, may glory na. Okay? So, tanda pa rin natin, there are many, okay, maraming mga tao na namiss yung suffering namin. Pa-isisiboy namin, pa-wardi-wardi kami, happy-happy lang. Okay? Pero tanda natin, darating ang time, but we'll endure it forever and ever and ever. Okay? So, huwag kayong mainggit yung sa mga paisisi sa buhay. Ba't di ka naghihirap ngayon? Ba't wala kang mga pagsubok sa buhay? Ba't kayo mga Kristyano may mga pagsubok? Sabi ng Panginoon, mas maigi na mag-suffer ka ngayon, pero balang araw kasama ka sa kalawalatian. Pero yung mga tao na hindi nagsasuffer ngayon, mali-malita ang kanilang pera, okay, they will endure it forever and ever and ever. Okay? So, doon tayo sa panghuli. Sabi diyan sa chapter 4, verse 18, tulad ng sinasabi ng kasulatan, kung ang taong matuwid ay napakahirap maligtas, okay? Ang di kumikilala sa Diyos, paano lang ito maliligtas? Okay? So, yan po yung sinasabi sa Proverbs. Kinote lang ni Peter yan sa Proverbs 11:31. Sabi, narito, ang matuwid ay gagantihan sa lupa, gaano pa kaya ang masama at magsananan. Okay? If the righteous receive their due on earth, how much more the wicked and the sinner. Okay? So, kapag may mali ang ginawa ang mga mananampalataya, tinutuwid ng Panginoon, how much more kapag ang isang wicked and sinner, sila'y lalong pahihirapan ng Diyos. Okay? Ang ibig sabihin ng difficulty, okay? And if with difficulties that righteous is saved, okay? Ang difficulties nito ay tumutukoy sa mga hard time that persecution brings to the believer. Okay? Siyempre, habang ikaw ay dumaraan sa pagsubok, medyo mahirap. Okay? Dahil sa mga pag-uusig sa mga mananampalataya. Okay? Mahirap talaga. Yung gumagawa ka ng katuwiran, maayos, pero bibintangan ka pa. Yan, karamihan ng ginagawa sa akin, yung magnanakaw daw ako. Kaya, ginagawa ko, ano papatunayan hindi ako magnanakaw? Pero magtitiis ka, mawawala ka trabaho, sisiraan ka nila, okay? Kasi naiinig sa'yo. So, mayroon hard time talaga. At naalala ko yun yung time na nawalan nga ako ng trabaho at yung kakain ka sa Jollibee o McDonald's, dati no, 4 kayong o-order. Ngayon, 2 na lang. Antay mo lang matira yung
May matapat sa anak ko. Ay, hindi maniwala kuya ko nung kasi nasa Australia siya. Ba't dumaan kami sa ganung mga pagsubok sa buhay? Na wala kami. Antayin na lang namin matira yung anak namin. May makain. Dahil nga kasi nawalan ka ng trabaho, pinagbintang nga magnanakaw. Okay? Honest ka. Ayaw niya sa akin. Tataw magtitis. Ganun ang galit ko. Pero tuloy ka na sa buhay. Naglingkod nga ako sa Panginoon simula noong 1994. Okay? So, merong mga kahirapan. Tandaan natin kapag tayo niligtas ng Panginoon, merong mga pagsubok. Okay? Maraming pag-uusig. Ang ating kaligtasan po ay nagdudulot ng kahirapan, isang paghatol, disiplina, pagwawasto, paglilinis, na nakakapagturo at nakakapagpagaling. Okay? Na pagsubok sa magitan ng pagdurusa na alam nyo na ito ay pumipigil sa atin para na gumawa ng kasalanan at makakapit. As I analyze myself, sabi ko, hindi naman lahat. Minsan talagang meron na din ako nagagawang pagkakamali. Kaya pinahintulot ng Panginoon, umalis ako sa isang trabaho meron para maiwasan akong magkasala. Okay? So, yun na parang lalong luminis ang aking buhay. Pumunta ako sa environment na talagang mas kagamit-gamit ako ng Diyos. Kaya maraming mga karanasan. Okay? Siguro kayo sa inyong pag-aaral na ito o pakikinig, balang araw marirealize yung bakit ipinahintulot ng Diyos na kayo ay subukin dahil gusto ng Diyos na kayo linisin. Okay? So I hope na makita nyo yun kung bakit ipinapahintulot ng Diyos na magkaroon tayo ng mga difficulties o persecution. Pero tingnan naman natin ang mangyayari sa mga godless man at mga makasalanan. Ano mangyayari? Okay? Sabi niya, what kind of suffering will they endure if we have to endure this? Okay? Anong klase? Anong mangyayari sa mga walang Diyos at mga makasalanan? Anong uri ng parusa ang kanilang titiisin? Kung kailangan nating tiisin, kung tayo mga Kristiyano na titiis, ano kaya matitiis nila? Ang sagot ay, sabi niya, the answer is far greater suffering. Kung nahihirapan tayo sa mga pagsubok, mas lalong mabigat na pagsubok o parusa sa kanila. Ano bakit? They will, be cast into the lake of fire, which burn with fire and brimstone before forever and ever, where the worms does not die or dies not, hindi namamatay yung uod, the fire is not quenched. Okay? So forever. Kung sa atin, sabi ng Biblia, suffer for a while, pansamantala. Okay? Ang purpose, para ma-purify ka. Kung meron kang nagawang pagkakamali, ayaw ng Panginoon, hindi ko na ulitin yun. Yun ang totoong mananampalataya. Okay? Pero yung mga nag-i-enjoy pa, gumawa ng kasamaan, ay huwag niyong kaingitan yan. Kahit nagpapasasa sila sa pera, kaluhuan ng buhay, may araw din sila. Parurusahan sila ng Panginoon. So, ang sabi dito, sa ating pag-aaral, so ang lahat ng ito ay nakakatulong para sa atin, para tingnan ang importansya na maliwanag na ma-evaluate natin ang ating sarili. Ito ba ay dahil, kaya ba tayo nagsasuffer, ay dahil for righteousness sake? Sana hindi dahil sa kasalanan. Pero paminsan-minsan meron talagang tayong kasalanan din. Kaya tayo napapahama. Okay? Pero, again, sana ay manaig yung yung para sa katwiran. Hindi tayo dapat mahiya kapag tayo ay nagdurusa, kundi dapat nating parangalan ng Diyos dahil sa dinadalisay niya ang kanyang church kung saan dapat magsimula ang paghukom. Kung nais nating maging isang dalisay na bayan upang maabot ang mundo. Kasi the more na dumaan tayo sa mga suffering sa buhay at nagiging tayong kagamit-gamit. Kaya kapag nakita mo yung sarili na nagdurusa, tingnan mo, ano ba talaga ang dahilan? Suriin mo yung sarili. Dapat itong isang maging magandang paalala, tandaan po natin, kung gaano katindi ang maaari at magiging mas matinding pagkahatol para sa mga walang Kristiyano. So again, it's a reminder para sa atin, kung meron ka mang pagtitiis ngayon, Kristiyano ka.
sana maalala mo, mas lalo pagtitiis at paghihirap hindi mananampalataya. Yun po yung sinasabi ng ating palala. Okay? So again, sa katapos-tapusan, how do we handle suffering? Expect it, rejoice in it, evaluate it, okay? See it for what is really is. Anong dahilan talaga? It is God's gracious purging His church para maging useful ka for communion, malalo kang mapalapit sa Diyos, for greater weight of glory. Mas lalong magiging mataas ang iyong glory o halaga mo pagdating sa langit. Okay? At again, it is not to be compared with the terrible suffering that the sinner and ungodly will endure. Okay? So, hindi mo ito maihambing sa parusa na titiisin ng mga makasalanan at masasama magpakailanman. So, kung meron ka mang naranasan na konting pagsubok, mas lalo ang hindi mananampalataya. So, ito yung reminder kung magamisin kasi natetempt ang mga bakit ito ba? Sabi nga ni David, bakit yung mga hindi matuwid nagpapasasa yung mayaman? Bakit kami matuwid? Di ba? Di ba pag ikaw korap, yayaman ka ba? Hindi yayaman basta-basta. Tingnan mo yung mga korap. Dahil si mama, no? Ay maingit ka ba? Gagayahin mo ba yun? Sabi ko ha. Okay? So, in last na ating pag-aralan, anong response? The Christian response to suffering, expect suffering, rejoice in suffering, evaluate suffering, and last, entrust yourself to God. Okay? Haba pa ba? O next week? Hindi, malapit na. Last week naman hindi tayo. Kaya bawi lang tayo niya. Okay. Sabi sa 19, sabi niya, kaya nga, okay, therefore, pagkatapos natin pag-aralan yung mga verse na una, sa verse 12, therefore, kaya nga, ang mga nahihirapan dahil sa kalooban ng Diyos ay ano, dapat magtiwala sa lumikha, sa Creator mo, at magpatuloy sa paggawa ng mabuti. Ang Diyos ay laging tapat sa kanyang pangako. So, wikang English, therefore, di ba, pagkatapos ng mga maraming statement, I therefore conclude, okay, that those who are suffer according to the will of God, sino makita nyo, kaya kayo nagsasuffer dahil kalooban ng Diyos, kaya ang dapat magtiwala kayo and trust their soul to the faithful Creator in doing what is right. Okay? So, pakita natin dito, ang isang hindi mananampalataya, ang isang hindi taong walang Diyos, hindi magagawa yan. Tama? Magagalit pa nga sa Diyos siya, sisisihin pa nga ang Diyos. Diba? Bakit mo pinahirapan? Bakit may mga ganito pagsubok? Diba? Hindi nila magagawa yan ng isang makasalanan. Okay? Pero ano sabi dito? Ipagkatiwala o kaya. Ang ibig sabihin noon, yung therefore, the word therefore is there because of the true perspective on suffering just somehow. So tama na ngayon ang pananaw mo kung bakit ka nagsasuffer. Yung iba, nagagalit sa Diyos, nagtatampo sa Diyos. Para bang mali ang Diyos? Para silang marunong pa sa Diyos. Bakit nangyari ito? Lagi siyang bakit. Pero pag sinabi mong therefore, ibig lang sabihin, tama na yung pananaw mo kung bakit nangyayari ang nangyayaring pagdurusa. Dahil ano? Because you now understand suffering and you now understand that it is remedial. Okay? Nakakapagpagaling, nakakapagpatuwid, nakakapagpadalisay, nakakapagturo. I can say amen to that. Ako, naranasan ko na. At my age, sa mga naraanan ko na. Tama. Pero nung una, ayaw natin, di ba? Even si Jesus Christ, sabi niya, wag ko nawang inumin ang saro ng paghihirap nito. Yung suffering, mamamatay siya. Siguro may gusto, mamamatay ka sa kasalanan ng ibang tao. Hindi mo na gumawa yan, di ba tayo? Ito ako magsasuffer. Natural yun. Pero sabi niya, not my will, but thy will be done. Hindi natin minsan maintindihan. Pero, God is our Creator. Okay? Sabi, nauunawaan natin, you understand that God used it para ano? Subukin ka, linisin ka,
gawin kang mas kapaki-pakinabang upang bigyan ka ng mas mabigat na kaluwalhatian. Okay? So makikita natin yan sa nangyari kay Jesus Christ. Tumatanggi din siya na huwag inumin. Tayo rin, ayaw natin ng suffering, naturally. Pero kung makikita natin ang kalooban ng Diyos, para sa kabutihan natin ito, makikita natin yung weight natin for glory. So, ibig sabihin, therefore, sa gitna ng pagdurusa, ito ay according to the will of God. So, anong dapat natin gawin? Alam natin na ito'y kalooban ng Diyos as He cleansed His church. Anong dapat natin gawin? Ipagkatiwala natin ang ating kaluluwa. Okay? Ano ba ibig sabihin ng kaluluwa? Anyway, mamaya, discuss natin yung kaluluwa. So, ibig sabihin, we are suffering according to the will of God. Okay? Gaya yung sabi ko sa inyo, ayaw ni Jesus na mag-suffer siya para sa kasalanan, bayaran niya. Pero, para bang ibig niya sabihin meron pang ibang paraan para bayaran ang kasalanan ng mundo na hindi ako maghihirap. Legit naman, ang tanong ni Jesus Christ, pray ang tama. Siguro kayo, ganun din sa ipagpe-pray nyo. Pero sabi niya, not my will, but thy will be done. Ano ginawa ng Diyos? Pinahintulot na siya ipatayin. Gagawin natin, mga kapatid. It's really not a joke. Kundi ipinakita ng Diyos ang kanyang pagiging matuwid. Kasi kung hindi babayaran ng Diyos ang ating kasalanan, wala tayong kapatawaran. Mapapasama lang tayo sa parusang walang hanggan. Kasi makataruan ng ating Diyos. So, kaya, sabi niya, ang sino mang nakipag-isa kay Kristo, sabi niya ni Pablo, ako'y nakatagong kasama ni Kristo. Literally, hindi siya nakatakot. Pero alam niya, yung ginawa ni Jesus Christ ay ginawa para sa kanya. Okay? So, yung purpose niya, ang intent niya para sa kanyang mga anak ay linisin, okay, dalisayin, at gawing tayong malambot at maging epektibo. Kaya ang dapat natin gawin, the word and trust, by the way, is a banking term. Okay? Ipagkatiwala natin. Ang ibig sabihin niyan, i-deposito mo para sa kanya ang iyong kaligtasan. Dumaan lamang sa pagdurusa, kunin ang iyong kaluluwa at ilagak ito sa Diyos. Okay? So, entrust natin ang ating buhay. Parang si Jesus Christ, sa iyo ko na itinatagubili na aking buhay. Okay? So, yan nga, kagaya sabi sa inyo, it means to deposit, yung entrust is to deposit for safekeeping. Just go through suffering, dumaan ka lang sa suffering, take your soul, and deposit it to God. Ipagkatiwala mo yung kaluluwa mo sa Panginoon. And by the way, ang ibig sabihin ng soul, ito yung buhay mo, it is your life, okay? Ito yung buo mong pagkatao, your being and your person, okay? Ano dapat mong gawin? Give it to the faithful Creator, okay? So, anong ibig sabihin niya? It is used, the word Creator, to remind us, okay, upang ipaalala sa atin na ibabalik lamang natin sa Diyos ang kanyang nilikha na nangangulugang siya ay may kakayanang pangalagaan ito. Tama? Tanda natin, ang Diyos ang nag-design sa atin. Okay? May kotse ka, di ba? Anong pangalan ng kotse mo? MG. May gumawa, nag-invento ng MG. Tama? Alam ng gumawa ng MG, kapag ayaw umistart, ayaw tumakbo, alam niya, kasi siya ang nag-design. Tama? Ang Diyos alam din, siya ang lumikha sa atin. Tama po ba? Yung kalitang bahagi, bakit ka nahihilo, bakit ka nagsusuka, alam ng Diyos yan. Kung ang doktor tatanungin ka, ano nararamdaman mo? Hindi alam, kasi tatanungin ka pa ng doktor. Pero ang Diyos alam niya, kasi siya ang okay? Kaya anong dapat natin gawin? Ipagkatiwala natin ang ating buhay. Kasi sabi, and when you say, He is faithful Creator, tapat siya, we can trust Him. Tapat siya, hindi siya manluloko. Okay? At alam natin na siya bilang lumikha, siya ay higit na nakakaalam ng mga pangangailangan ng kanyang minamahal. Alam niya. Alam niya yung tibok ng puso mo.
ano yung mga alalahanin mo, ano yung kinakatakutan mo, ano niya. Kasi bilang tapat na lumikha, tutugunin niya ang mga pangangailangan niyo dahil siya ay tapat sa kanyang pangako. Ang Diyos, pag nangako siya, ginagawa niya. Ano yung sabi niya sa Philippians chapter 4 verse 19? Ibibigay ng aking Diyos ang lahat ng inyong pangangailangan. At totoo yan mga kapatid, bago niya nilikha ang tao, balikan niyo sa Genesis, lahat ng kailangan ng tao inyo na niyo. Tama? Inihanda niya. Maging yung lalaki. May kasamang aso, may kasamang hayop, may kasamang unggoy, may kasamang giraffe. Hindi bagay para sa kanya. So, ang Diyos kumarin na mga partner niya, yung alam ng Diyos. Pagkain, makakasama mo sa buhay. Kaya, magtiwala tayo. Okay? Yun ang importante. The word entrust here is to entrust your soul to the faithful Creator. Ano niyo ba yung word na paratimi sa Greek word? Ito yung exact na ginamit ni Jesus on the cross. Same word. Into your soul, I commit. Diba? Bago siya mamatay. Tama? Pareho. Okay? So makita natin dito, sa gitna ng kanyang pagdurusa, si Jesus Christ, nagdurusa sa cross, ibinigay niya ang kanyang sarili sa Diyos. Kaya sinasabi ni Pedro na ibigay natin din ang ating buhay sa Diyos upang kanyang mapangalagaan sa gitna ng napakatinding pagdurusa. Siya ay dapat mapagkatiwalaan. Siya ay magiging tapat. Nakita niyo po mga kapatid? Kaya kahit na tayo nagdurusa, even si Jesus Christ nagdurusa siya. Ang ginawa niya? In-entrust niya sa Diyos sa kanyang buhay. Yan yung una, di ba? Nag-pray siya, huwag kong inuwi, huwag kong maranasan. Pero titiwala siya sa Diyos. Not my will, but your will. Kaya makita natin siya yung pinarangalan ng Diyos. Okay? So, at the end, sabi nga sa huli, ano yung salita? In doing what is right. Okay? So, ibig sabihin, we do what's right, we commit ourselves to God. Anong tama natin gawin sa kabila ng pagsubok? Gawin pa rin natin magtiwala sa Diyos. Hindi tayo magtampo, huwag tayong lumayo sa Diyos. Hindi kasi singka, kasi marami kang pagsubok. Mali yun, mga kapatid. Ang tama mong gawin, lumapit ka sa Diyos, magtiwala ka sa Diyos. Sapagkat we suffer, we entrust our soul to the faithful Creator, at anong gagawin mo? Do what is right. Ang ibig din sabihin niyan, while doing what is right, take what comes. Ano man ang mangyari sa iyo, gumagawa ka ng kabutihan, pero sa kabila ng paggawa mo ng kabutihan, marami pa rin umuusik sa iyo, marami pa rin gumagawa ng kasamaan sa iyo, maraming naiingit sa iyo. Commit yourself to God. Okay? So, ibig sabihin ay hindi tayo darating, ipagkatiwala natin ating sarili sa Diyos, walang pagkalikod, okay? No defection, pagsunod, pangako, katapatan. Okay? Patuloy lamang na gawin ang tama. Kaya alam nyo, yung mga dumadaan sa pagsubok at nawawala, biglang sabihin nyo, hindi totoo yun. Pero ang mga totoo, papatuloy yan. Okay? So, yan po yung makita natin dahilan kung bakit ipinahintulot ng Diyos na tayo ay subukin. Kasi ang mga totoo ay hindi tatalikod, bakos susunod siya, ipukumit niya ang kanyang sarili sa matapat na Diyos. Okay? So, purihin po ang Panginoon. Ako masasabi ko sa buhay ko ay nakanasa po ito at natutuwa ako na talagang itong dahilan kung bakit ang inyong likod ay nagiging kagamit-gamit sa ministeryo ng Panginoon. And then sa kaulihan, so when suffering comes to the believer, ano dapat natin gawin? We expect it. We rejoice in it. We look at it closely. Evaluate natin mabuti. Okay, and evaluate it. Ang tanong ngayon, ito bang suffering natin ay resulta ng ating kasalanan? Kung bakit tayo naghihirap? Baka may mali tayong desisyon, mali ginawa. Kaya ka nagsasuffer.
Pero kung ikaw ay gumagawa ng katwiran at sa kabila ng iyong pagsunod sa Panginoon, ay may naiingit sa iyo at inusulto, ay huwag kang mahiya. Okay? At ang dahilan lang yun, it is for purging. Ito ay nililinis ka, pinadadalisay ka, at sinusubok lamang upang tayo ay maging mas kapakipakinabang at mas maluwalhati. So I hope na natutunan po natin ito. At kung kayo man ay dumaraan sa pagsubok, naway makatulong ito. At kung kayo man ay nakaraan na sa mga pagsubok, now you will realize, hindi nagkakamali ang Diyos. Mapagkakatiwalaan niyo siya ng inyong buhay. Ay pinagdahan. Salamat po, Panginoon, sa iyong mga salita. Salamat at bago pa mangyari ang mga pagsubok ngayon sa buhay ng mga mananampalataya noong unang panahon, ay sinabihan mo na sila. Binibigyan mo kami ng warning. Hindi, Panginoon, ay tanggapin po namin ito at ipagkatiwala po namin ang lahat ng nangyayari sa aming buhay at alam namin na meron kang magandang layunin upang lalo kang magiging epektibo sa pagministeryo, sa paghahayag ng iyong salita at makakahikayat kami ng ibang mga taong hindi pa mananampalataya sapagkat sa kabila ng pagsubok sa aming buhay, bakit nagagawa namin magtiwala sa iyo? Dito na makikita ng Diyos namin na isang tapat. Alam niya ang aming mga pangangailangan. At ang aming buhay, ang aming buong pagkatao, ay amin lang pinagkakatiwala. Lord, tulungan mo kami na magtiwala ng lubos sa iyo sapagkat ikaw isang tapat na Diyos. Ikaw ang lumikha sa amin. Hindi lang yun, nung ikaw ay aming kinilalang Diyos at tagapagligtas ng aming buhay. Sinuko namin ang aming buhay sa iyo. Hindi lang ikaw ang tagalikha namin o Creator, kundi naging namin Savior and Redeemer, Panginoon, at Lord ng aming buhay. And Lord, we thank you so much. Ito'y biyaya mo sa pagkapili mo kung saan. Ang aking prayer, Panginoon, sa mga taong hindi pa nakakaranas ng iyong pagliligtas, naway karoon sila ng pagkatakot sa iyo, na hindi na maiiwasan ang dakilang pagpaparusa sa mga taong tumatanggi sa mabuting balita. Naway magkaroon sila ng pagkauhaw sa iyong salita, magsisi sila sa mga kasalanan at kalalaroan at sila'y lumapit sa iyo upang iyong patawarin. Ito po aming dalangin. Salamat sa pangalan ni Jesus. Amen at Amen. Purihin po natin ang Panginoon.